screen na ba? The false prophet. Bati kay nagnaong dia. Salamat nga wala giawit para niya. Ang atong giawit puro kang Kristo tanan kay nganuman siya ang angayan. Kaning tawhana dili gini siya mahimong angayan kay bakakon kay na siya. Time will come. Pero mo lagi ang kalibutan malingla. Hatagan sila sa Ginoo og delusion para mo submit o mo submitar sa kana nga mga personahe nga mo emerge pohon sa atong kalibutan. Salamat sa Ginoo ang good news. Tanan kita nga naa kang Kristo karon, nagtuo kang Hesukristo ingon nga atong personal nga manluluwas, dili ta mahimong subject nining tawhana, nining mga personahe. Mo na atong pasalamatan sa Ginoo. No? Kung wala usab ikaw kang Kristo karon, angay kang mahadlok ug mangandam sa imong kinabuhi. Kay ngano man, lisod ang panahon. Bisan karon sa atong experience in real life, literally, wala magka-improve ang atong life. Magkalisod, samot na nini nga panahon. Atong isgutan niya. No? So the false prophet, o ginaingon nila kini nga the counterfeit, o counterfeit the Holy Spirit, ang work sa Holy Spirit, yang i-counterfeit. During this time, kani nga context, wala na ang church. So mugawas ning false prophet, yang pulihan ang trabaho sa church. Ang trabaho mong sa church karon is to promote the kingdom of God. Kita ang tigpamaba sa Ginoo. We are the ambassadors of Christ. Mao kana atong mission karon. Muna nga kung moingon ka nga mga lagad tas Ginoo karon ang panahon nga mga lagad sa Ginoo kay nganuman sa end times, sa tribulation times wala na ta. Then another level ang millennial kingdom. It's another level. Karon ang gihatag sa Ginoo nga makapangalagad ang church. Muna nga ang tanan nga ministry sa Ginoo ipaagi niya sa church. Wala niya padalig mga angel karon, wala yung mga propeta. Kay gihatag niya sa church ang dako nga pribilehiyo to serve him. Kay time will come, tribulation times wala na ang church. Lahi na ang magkuan. Lahi na ang mag-proclaim. Ang iyang i-proclaim pod bakak counterfeit against the Lord Jesus Christ or against sa Godhead, the triune God. So we will see atong basahon ang mga pulong sa Ginoo nga nagahisgot mahitungod sa kani ginatawag nga ikaduha nga beast or directly false prophet. Diri sa Revelation chapter 16 verse 13, atong makita diri, atong mabasa, then I saw three impure spirits that look like frogs. No, advance lang ta, no, atong lang isgutan din later on, maabot tayo nga stage atong tanaw na usab pagtuon, no. So atong tun-ana na siya unsay pasabot niya na. Then they came out of the mouth of the dragon, which is the Satan, out of the mouth of the beast, the Antichrist, and out of the mouth of the false prophet. So involved ang sa akong giingon nga adunay Trinity, ang yawa nga ibutang dining kalibutana to counterfeit the work of the living God. So kana silang tulo, prominent na sila sa end times. Karon dili sila makaarte. Dili ni siya mo emerge kay tungod sa church. Kita ang gihatagan og kagahom sa Dios nga mag-alagad kaniya og mag-proclaim sa gospel, sa good news, kanang ginatawag nato nga kamatuoran. Kay maabot ang panahon, lahi na usab ang mo-dominate ning kalibutan na. Dili kadua sa Revelation 19 verse 20, but the beast was captured. Salamat sa Ginoo. It's a prophecy. And with it, the false prophet who had performed the signs on its behalf, with these signs he had deluded those who had received the mark of the beast and worshipped its image. The two of them were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur. May nalang gani. Salamat sa Ginoo nga gipahibaw niya sa advance nga mahitabo. Nga ultimately, mapildi ning mga tawhana. Mapildi ni sila nga mga personahe diya sa gahom sa Dios. Og silutan sila dito sa linaw nga kalayo. At least ba, before ta magisgot kaniya, natay foundation, nakasiguro tas itong kasing-kasing, nga di gidi sa magbandaogon. Pero God will give them time sa ilang hamubo nga panahon. Then ikatulo, Revelation 20 verse 10, and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever.
Kita nasayon nga ang langit karon, no, kung atong maisgutan lang gamay, ang langit, ang imperno or ang lake of fire, wa pay tao ron, no? Wa pay bisan kinsa. Ang una nga itangbog diha ang false prophet ug si Antichrist, din sunod si Satan ultimately. Din sunod na ang katong tanan nga naka-receive og marka ug katong ni refuse ug ni salikway kang Hesukristo ingon nga manluluwas ug nagsalikway diha sa kabuton sa Dios sa ilang mga kinabuhi. Now, enough for the false prophet. Sayang mga bersikulo dirita sa chapter 13, verse 11. Ngutan na ta, who is the false prophet? Kinsa man ni siya? Unsa may iyahang kuan ani? Ay makita si Ronyo diya, nay panagway diya nga ilang mga sige tawag gani mga lihok ug utok ba naghimo sila og mga images portraying this kind of beast. Verse 11 said, "This I saw a second beast coming out of the earth. It had two horns like a lamb, but it spoke like a dragon." Mo lagi sa akong giingon tong last Sunday nga walay ka art ni ang kuan. Kaning si Satan kay nga naman hilig awat-awat no, counterfeit ni inibawan na ni. Wala gid siya originality no, di siya makahimo sa iyang kagalingon nga design. Ay awat ra gyud. Now, when we say had two horns, describes his inferiority compared to the Antichrist who had 10 horns. Dili kayo siya powerful compared to the Antichrist. Pero take note nga, they are in connivance. Ha? They are in connivance. Dili gid nila maawat ang Trinity sa Dios kay co-equal man. It doesn't matter naman ang inferiority. Then ikadua, like a lamb. Matod pa, it is expected that the false prophet will emerge as a powerful religious leader of the world. Like Antichrist will emerge as a powerful political and military leader of the world. So kaning si false prophet sa religion ni siya mutira. Religious ni nga entity. Diri na siya mo emerge, di siya mo gawas. O karon na ni siya nga mga movement no, di pa ta mo kaingon nga naagi na diha ang nana ang false prophet karon kay mo emerge pa man ni siya sa in times. Pero nana ni nga force, nana ni nga puwersa giandam na ta sa atong kalibutan nga mo receive ni ini nga pangitabo kani nga time nga dili na lisod sa tao nga mutuo sa ila. Expected. This imagery may imply kani nga hulagway, kani nga panagway magapasabot that the false prophet will be also the false Christ acting as the true lamb. So awat-awaton ginila magpatuo sila through deception, through delusion nga siya na ang Misayas. Magpatuo sila nga sila ang tinuod nga religion. Na naman na karon no. Dagang makigdebate, dagang nang nagawali diya sa online, sa YouTube nga sila ray tinuod. Kita mga bakak daw ta. Kung bahala na sila diya. So bantayan na nato ni kay mura po ni sila og tinuod. Pero kung imong susihon, dili di ay. Sa usang pagi nga makamatikod ta niini, pinagi sa pulong sa Ginoo. Anything nga teaching nga dili mo coincide mo si tawag gani mo unison sa pagtulunan sa pulong sa Ginoo, iya na sayawa. Again, akong ginumduman nga nay nangutanan ako nga kuya unsa may purpose sa dagang religion. Wala na laing purpose to si tawagan na persuade to prepare the world to accept this kind of system later on. Okay, ikatulo, spoke like a dragon. Maro ni lam nga naisungay pero mo istorya sa lala kayo spoke like a dragon. Again, it gives us an idea that the false prophet in tribulation time will be the mouthpiece of Satan, and his message will be like the dragon, which is Satan, the source of all false religion. So, tanan nga bakak na ni sa iya. Pero powerful ni ha, dili ni ingon nga bata ni, dili ni siya ingon ordinary nga tao. Powerful ni nga mga tao. Powerful ni sila. Dili ni mabasta-basta. So gingon nila sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15 ingon sa Apostle Paul, bantayan ninyo, and no wonder for Satan himself masquerades as an angel of light. No, di ba karon?
religion. It's like an angel of light. No? Kani nga religion, kuan kayo, religious kayo, buutan pa kayo sa mga magtotoo. Kani nga group, kuan kayo, class A ang kinabuhi. Kani nga group, they are claiming nga mga kuan gid sila, true religion. Pinaagi sa ilang pagpaningkamot. O makabilib buta nila no, kuan man gid nila. Lupigan ta nga mga magtotoo, no? Di takantos sila, makantos sila. Malimang ka ng alas 3, alas 4, alas 5, no? Alas 6, pagagabi na po, alas 3 hapon na. Anay ubad, sayo kayo mata, kayo magsimba. Muna sila, they have the image of true religion. Kaya naningkamot kini sila, kuwang kayo. Gwapo kay mga buildings, gwapo kay sistema, na imong way of life. Kani mo na ni siya. Dili lisod sa kalibutan pohon. Kung wala kay kahibalo sa pulong sa Ginoo nga makaingon kag tinuod na gimo na gini siya. Ini ang pulong sa Ginoo, it is not surprising then if his servants also masquerade as servants of righteousness. Their end will be what their actions deserve. Mao na yung warning ni Apostle Paul, no? Then the false prophet will be the most effective and persuasive proponent of satanic religion of all time. Di ka makakita ani karon nga sama niya nga inana ka persuasive, inana ka kaning effective nga tigpamaba sa kalibutan during this time, and will be able to unite the whole world to serve the purpose of Satan. Sa akong gikaingon, kung i-search niyo sa internet, naana ni siya nga movement. Primero, gamay pa lang to nga meeting, kaning false religion, kaning one world religion, no? Kay paingon man ta diha sa end times, ang kalibutan makaangkon og usa ka one world religion o one world government. Mag-usa na siya to serve the purpose of Satan para ultimately magsimba ang mga katawhan diya kang Satan as God. So mo ni ang false prophet, persuasive ni siya ug daghan ang mutuon niya kay respetado kayo ug effective kayo nga unsa ni siya, mara bombastic siguro ni nga speaker ni. Maay kay siguro ni mamaba, no? Maningon nila nga makabuhig patay kung istorya sa Bisaya pa nga mga idioms. To serve the purpose of Satan. Nanay, i-search ninyo sa internet, sa YouTube. Bago lang. Nanay opisina murag United Nations, di ba, na ang one world government, murag makaingon ta nga ang United Nations, no, nagiusa ang mga kuan. Ang one world religion naglihok na pod karon. Ug na pod sila kalimot lang ko kung asa dapit ang ilahang quarter, no. Sa tawag na ilang kampo, asa pa nga lugar, murag kanang sa UN ba, no, dito sa New York ba ang UN? Kay ko master ani. May mga UN. So naana ni siya. Delikado. Bita. So that is the false prophet. Mo ni siya yung tigpamaba sa yawa ni Antichrist para i-deceive ang tibok kalibutan. Unya sa atong makita ra ba karon kung magtuon bitaw ta, naman tay subject sa BBI nga kanang ginatawag nga study of cults, no? Kasagara gyud basta kulto. Daghan gyud ang musunod, bahala way Bible-ay. No? Baba lang gamiton. Ma-deceive gyud ang tao. Kabantay mo. Kasagara sa mga kung hindi mo gamit og Bible na. Kay kung magamit ang Bible, makabasa man tas kamaturan. Pero kaya gini gamitin Bible, gamitin nagsiniwitik nga istorya, diba daghan kay mosunod. Pero mag-Bible study gani, pagkagamay ra gyud in town. Nakainom-duminom ko gabi sa among evangelistic nga online, no? Dagang challenges kung natas kamaturan. Usay kung Facebook, kusog kayo yung signal, pero kung mag-online na tayo mag-Bible study, hina-hina yung signal. Ano naman na? Gamay lang ang makaapil. Pero kung cancer to, pating dagana. Sige lang, ang hinani mang ginang kamaturan. Ingon pa, gamay kuno ang dalan sa kamaturan, lapad kayo para sa dili tinod. So bantayanan ka. Ini di ta maguri ani kay kung nana ka kang Christ, wala naman tani, no? Di naman ta ma-persuade. Even gani ang promise gid sa Ginoo, basta mo remain faithful ka diha sa Ginoo, hatagan ka niya og kusog. Ang context sa end times kung mabilin ka sa rapture, kung mabilin ka dire, mag-rapture na ang mga tanang magtotoo, ikaw nabilin dire na surprise ko nabilin man ko.
no? Hatagan ka og kusog sa Ginoo nga to endure ang kana nga kahimtang kay protektahan gyud sa Ginoo, pero mo lagi mahimo kang martir. Pero langit na siya gyapon. Dili kadua di ta maglangan kay malangan kita ni ron. The mission of the false prophet. The purpose or the mission of the false prophet. Verse 12. It exercised all the authority of the first beast on its behalf, and made the earth and its inhabitants worship the first beast, whose fatal wound had been healed. No? Sikat gini yang fatal wound. No? So ang mission gyud wala na lain. Ang purpose ni Antichrist is to promote, ni false prophet is to promote the Antichrist. Ultimately, Satan. Okay, si Satan gini nga nagpaluyo ni nga duha to serve his purpose. Simbahon lagi siya, magpasimba sa tibuok kalibutan. Mura mo ginayang gusto. Once kini nga mo simba na takang Satan, wala na. Lipay na kay siya na. Hugyaw na sila anak tanan. Mission accomplished na sila. Okay, though through his satanic power and influence, this prophet, false prophet, will establish a false religion, world religion, in connivance with the Antichrist, and make the whole world to ultimately worship Satan. Si Antichrist man magpa-worship dito sa temple, no, sa tunga sa tribulation times dito sa temple sa Jerusalem nga ma-rebuilt. Si Antichrist ang magpasimba dito, ang image ni Antichrist, pero actually si Satan to. Pinaagi na ng kining trabaho ning duha ka persona. So in connivance, dili na ingon nga separate sila or lahi sila og tumong isa ra tumong nani to control the world, no? Atong isgutan na niya. So in reference to this fatal wound that had been healed, ato naman ning naisgutan, no? Ang scholars believe, kanang mga scholars ba kung atong basahon ng mga commentaries, ingon sila, this likely refers to the carefully crafted deception of a false murder and a false resurrection. Siyempre, wa may power na si Satan nga mo banha ang Ginoo ra may adunay power sa pagbanhaw, no? So ila gining ayohon og si tawag ani conspiracy ni nga giambos na matay din nabanhaw. Amot lang di na po ko interesado pag investigate ni unsa mitabo ni kay wala naman tani. Basta kay mao na siya i-deceive niya ang tao to gain allegiance diya sa kalibutan. Then sa kung una-una, probably, Satan wanted to mimic the work of Jesus on the cross, his death and resurrection, to establish the worship of the Antichrist during sa tribulation time. Magpatuo ba nga siya ang tinuod nga Mesiyas? O even ang mga Israelites, mutuo niini nga siya ang Mesiyas. Madeceive ang mga Israelites. Dudo dili tanan, pero madeceive ang even ang mga Israelites mismo. So, kulbahina, no? Dagang deception. Karon, ug mugrabe, ug murampant during sa tribulation times. Dali katulong. Paspas kita. The power of the false prophet. Unsa may ang gahom? Powerful ba gyud siya? Maka-kuan ba gini? Maka-convince ba gyud ang ihang pag-deceive? So, verse 13 to 15, nagingon, and it performed great signs, even causing fire to come down from heaven to the earth, in full view of the people. Because of the signs, it was given power to perform on behalf of the beast. It deceived the inhabitants of the earth. It ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. The second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak and cause all who refused to worship him or to worship the image to be killed. No? In other words, this false prophet will perform great signs. Maka-perform sa mga milagro. O kaning milagro, kaning great signs dire, kaning miracles nga gigamit dire, sama usab nga word nga gigamit sa mga milagro ni Jesus. In other words, kaning false prophet will perform that counterfeit the miracles of Jesus. Makaingon kitang tao nga, di balik na si Jesus, mao na ni ang atong gihulat. Kani nga Jesus ang atong gipangita. Baka kradaig yun to, di ay, katong gituhan sa mga taga-Birian. Nga Jesus, Hesus Kristo nga ilang manuluwas. Madili ko affected na kay langit naman punta. Hindi ta affected. Nga, kuwan. Mga accusation nila.
Unsa may purpose aning miraculous signs o kaning mga great wonders or signs, mga milagrong ilang to convince the world that the Antichrist is more powerful than God's true witnesses. Remember, atong naisgutan ng mga previous chapters, nga naay witnesses 144,000 plus kaning duha ka witness nga mga propita during this time nga mga powerful pod. Pero side sila sa Ginoo. Kanito counterfeit sa kaning mga witnesses sa Ginoo. Kaya di man sila makailabutan eh. Di man nila ni mapatay. So ilang buhaton na lang magpadala si Satan o counterfeit para sa ilaha. Mo na yung false prophet. Mag-perform ni siya mga milagro. Appeal na ang katong conspiracy nga i-attack si Antichrist, then ma-resurrect siya o mamilagro, mabuhi siya sa kanang attack. Sila-sila ragod. Di kadua, the false prophet can make fire come down from heaven to counterfeit the two witnesses of God in tribulation times. So, spiritual battle, no? Mura panahon ni Elijah bang, sige, kauga na yung Diyos, kay, si Elijah po, kay, asunog na yun. Dakong pakikaway sa, murag nindot ningat, di mo takayong nindot, no? Murag, inani nga warfare ba? Interesting. Pero di ta ganahan no? Ganahan mo? Pabiha mo dere. Pabilin mo dere. Ako di ko ganahan. Asa na ta? Kana, no? Fire. Powerful ni sila. Makapasunog pa ni. Delikado ang mga musukol ani nila o go against mo na nga may mong martyr gyud ang mga magtotoo during this time. Mo na nga akong tambag kung wala pa kadiya kang Kristo. Dawata na siya karon. Ay nagipaglangan-langan mo na kanta bitaw nga ayaw na dili na maglangan-lahangan sa atong pag-alagad, di puta makaalagad sa Ginoo kita mo dawat na ingon nga atong personal manluluwas. Tinuod man ingon nga, too man kana kuya. Too man ang istorya ni mo, layo kay naay, layo kay tinuod lagi. Remember nga walay propesya nga dili matuman. Naay witness ang Bible niya na tanan nga gi-prophesy may tungod kang Jesus na fulfill na during sayang time. Punto por punto, verbatim, word for word, tama sa tuldok. So, counterfeit, ilang trabaho? Then, ikadua, He will order the world to make, sa verse 14, no? To make an image to worship the beast. So, kaning false prophet na siya'y power nga i-order sa mga katauhan to make an image. Makabantay mo sa kaning mga false religion, bitaw hilig ng kislaan eh. Kanang mga cults, hilig sila ng mga image, no? Makabantay ka sa kang nganlan na nato na sila, no? Kay patayan po to sila. Katong si Hitler, no? Makabantay ka kung sa tanawit tatag salida, wala magita makaadto dito, no? As kudyo nakadtog Germany. Pero kanang naisalida kita na ko nga magtigom bitaw sila tanan nga mga military. Then diha sa ilahang wall na picture katong Ziba na o Nazi, usa pa to? Sa Korea, sa North Korea, sa China, mao gyapon dagko kayong image. Ug atong mabantayan pod during sa panahon ni King Nebuchadnezzar, mao pod image gyapon, dinagko kayo. Egyptian, mao gyapon image. Mabitaw ning sa Old Testament, ginabalik ang term nga Babylon. Or na ginatawag na to nga the revived Roman Empire kay mao ni ang pamaagi nila magpasimba. Ang dili mo simba, unsa man? Patay. Di ba mo na-experience ni Shadrach, Meshach, ug Abednego? Himo silang balaod. Sige, ang dili mo simba, ang dili mo simba ni nga image. Sunugon sa hudno. Daw, kay nakita man nila nga di magid mo simba. Report tayo sila, di mo simba si Shadrach, Meshach, ug Abednego. Suko kayo si, ang hari. Sige, ipadala diri, dakpa. Kaya akong insultihan. Kaya amigo, po ni sila sa hari, God, kay mga mga bright guni nga mga tao. Simba lagi mo, kay, panahon nga, mo tingog ang mga tulunggon, simba mo, di magi mo simba. Gipakusog ni King, sa hari, ang hudno 7 times, 5 kana putaw, tudaw king putaw na. Di magi mo simba.
So ina na ang kahimtang sa end times, sa tribulation times. The same nga pamaagi, kung dili ka mo worship sa kaning nga larawan, mao pud ang paagi sa Revived Roman Empire mao gyapon. Sa Revived Roman sa Roman Empire kaniadto mao gyapon. Di ba unsay rule para makontrol sa Roman Empire, sa emperor ang tibuok nga kingdom? Nagpasaka siya og balaod nga usaray Lord. Usaray Dios, si emperor ra. Ang dili mo submit, do dili kay brutal sama kang tong hari sa Babylon. Kay kuan man to. Tambog man kadritso. Ato na pay trial, no? Pero the same nga paagi, patyon ka ultimately. Kung nakabantay mo sa atong pagtuon sa Revelation, sa churches, 7 churches, kanang Ephesus, kanang mga sentro-sentro bitaw sa gospel kaniadto, 7 churches, Galatia, mga inana, naay mga merka, kanang tawag nilang agora, naay rule nila. Kanang agora na naay entrance sama sa atong panahon karon, nga atong market na ray isa ka entrance, na po isa ka exit. Walay makasulod kung dili mo perform og allegiance nga si emperor lang ang hari sa mga hari o si emperor lang ang Dios nimo, wala nay lain. Si emperor lang imong hari. Ang but pasabot nila ba nga dili si Jesus ang imong hari, dili si Jesus ang imong Lord. Muna nga dako kayo meaning ang if you confess the Lord Jesus with your mouth, the Lord Jesus. Ano man? Issue sa ilaha nga si Jesus ang Lord. Kasi emperor lang ang Lord sa ilang nga time. Kung dili ka mo burn og incense in allegiance sa emperor, di ka kasulod sa merkado. Ibut pasabot nga, nisupak ka, rebelde ka, dakpon ka. Kung sa may ibut pasabot niya na, sama sa kani nga panahon, di ka kapalit dito sa merkado. Di ka kapalit og agura, no? Di ka kapalit sa agura. Agura dito, terminal man. Kagaya, no? Di ka kapalit dito sa merkado, di ka kasulod. Kung naa dito ang pharmacy, di ka kapalit tambal. Mantinder lang ka ng mga daon-daon diya. Lisod ang kahimtang sa mga magtotoo kaniya. Ito munang ang uban, nagkinalan silang tabang gani. No? Kaya ina na ang kahimtang sa mga provinces nga under sa Roman Empire. Munang itawag nga the revived Roman Empire kaninga gingharian o kaninga pamaagi pohon. Kaya na-experience nila during sa ilang lifetime ni Apostle John mismo, ug ni Apostle Paul, Apostle Peter, ug sa mga early churches. Mao na ang kahimtang nila. May gani karon kay wala pa ni sa ato, no? COVID raman to, testing raman. COVID. Testing sa ato ang liberty. Og testing usab nga makontrol gyud ang tibuok kalibutan. Di ba puyo tatanan during sa COVID time? Gawas lang ato mga badlungon gyud nga mogawas gyud. No? Himog dagang mga ID, no? Kung saan lang itong ID, oh. Kita, hadlok puntang pulis po. No? Pero, ang tibok kalibutan na kontrol, sabi nagwas-gawas ito. Walay biyahe, sirado mga tindahan. Mahimog yun, no? Munang itawag ang hapit na kita. So, He will order the world to make an image to worship the beast. The false prophet and Antichrist will deceive the whole world with a clever imitation of Christ and order to worship the Antichrist as God. Ultimately, si Satan ang magpasimba through these images. Kaning duwa ka person. E katulo, he will give the image of the Antichrist an appearance of life. Matod pa, kaning life nga gihisgutan diri dili ni bios. Manang itawag na ko diag pneuma. Kanang pneuma, di ba ako na siya? Spirit. Dili ni basta-basta lang nga ang kaning image diri mabuhay og mulakaw. Nani siya spiritual power. No, ambot lang saon na nila, no? Saon kanila ni basta kay madisip kitong tawa ni ug mahadlok ang mga tao, no? This will cause the image to speak that makes this image powerful than the idols we used to know. Mga estatwa karon nga diya sa El Salvador, visit ka diya sa nga shrine diya. Di man mo storya. No? Ulanan man gina diya og initan. Wa gina siya paki. Dili pa na powerful kanang diya sa mga churches. Diya sa mga karsada, kanang mga ginapang simba-simba nila, dili pa na. Time will come, ug kani mabuhi ni siya, ug kani nga kinabuhi, ug kani nga appearance, ug kani nga gahom ang ihatag niya, dili ordinary nga sama sa tao nga maglakaw-lakaw na. Ug kanang di battery nga mailad-ilad ta nila nga musayaw-sayaw ng rebulto diha. It has a spiritual power coming from Satan himself through this Antichrist and false prophet. Kuyaw kayo nga panahon eh.
No? Tayog ning imong kung believer ka ni Jesus during this time, matayog gid ang imong pagtuo kay ngano gusto unsa naman ni. No? Unya usa pa gyud. Those who will refuse to worship the image will be killed. Samot ka katayog. Di nakakapangumpra, di nakakapamaligya sa imong produkto, ikaw na lang mukaon. Masumhan ka madugay, di ka kapalit ginamos. Usa pa mga lamas, mga sili. Dito nang kas bukid ani, yahay kay tong nagpuis bukid pero namang gyapon dito mga anti-Christ gyapon. Mga namarkahan og 666 yung report. Na dito si Kuano, taga Birian to, dakpat ninyo. Wa gi kay kapaing nalisod kini nga panahon gyud. Mga dagang mga matay ani, mga martyrs. Gawas lang kung makuha ka, mabilong ka sa 144,000. Untouchables mo na sila. Pero dili sila exempted sa kuha ni si false prophet o ni Antichrist sa ilahang pressure. The plan of the false prophet, 16, verse 16 to 18. It is also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, so that they could not buy or sell unless they have the mark. Manatong gisgutan ganyan na advance na to, no? Which is the name of the beast or the number of its name. This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast. Ako din ako mo calculate ni kay kalisod ani. For it is the number of a man. That number is 666. Mao na ni ang tinuod nga 666. Dili tong kasi nangingon nga ang 666 atong bakuna. Mayroon sila nga ang kanang barcode 666 na kadi pa oy. Control number lang na to prepare the world nga mahimong control sa usa ka economy. Mayroon bago naman ron di man barcode. Di pa ta mahadlok og barcode ron kay pwede ra man. Kuha na ron. Usa na QR code na. Oh, di ta makalusot ana kay QR code. Pag scan sa imong QR code, ikaw gid na. Pag dili kini mao pa. Paluon gid ka sa nag QR code. Ana no, abot lang basig na nag 666. Wala magpud nila gi-explain kung saon no, basta kay amot kinsay maka-expect katong nagtunog kalkilos makaya kanyo nigkwenta ni kinsa ni sila. Matod pa no sa nagtuon og Greek og Hebrew og kanang mga kana nga mga times, kanang mga alphabet nila diha, nanay corresponding number ko no. Ingon sila kanang name ko no ni Nero 666 daw na. Amot kwintado niyo brad. Ay na bahala. Basta kay mao ni sa may tabo, mao ning nambira, mao ning sistema ang mo dominate sa world no. So unsa may purpose, unsa may plan, unsa may mission sa false prophet og ni Antichrist to gain control over the whole world through a unified political, economic, military and religious system. That is the only way nga makontrol nato ning kalibutan na. Og dayag kayo na siya, no? Dili ni siya ingon nga bisag in layman's term masabtan na to ni. Kanang communism isa na ka example do di ko makaingon nga mao na siya no. Isa ka classic example na nga gusto nila i-control. Unsa man na i-control na tanan? Economy, religion, imong social life, tanan kontrolado na. Online man ta karon ang Islam. Ang Islam is a way of life, both religious and military and political aspect. Controlled na sa Islam. Ang uban, atong mga silingan na to, kaning na-address Philippines, the same concept lang gihapon. Na sila sense of control, dili lang nga religious na sila. Do diri sa atong balaod nga separate ang state ug ang religion, I don't believe that. Sa papel na no? Pero nagi-influence kay ngano man ang nasa state naman po religion. Di na sense of control ang yapon. Pero ultimately, during sa end times, dayag kayo nga there will be one world, one economy, politically one world government and one world religion. Mag-usa na tanan. Mabito na yung let's forget our doctrine, let's love one another. Muna ginatawag nila nga sige kanang movement New Orthodoxy, New
No evangelical, no? Tawag nila na. Kalimut ko. Basta kayo mo na leaning toward one world religion and one world government. Economical movement, yes. Salamat sa reminder. Saya malimot na dagan ng mga kaldre. So unified, political, led by the Antichrist. Economic, interestingly, economic, ang nagpatigayon diri ang religious kuan man. Di mo kakapalit. Kung di ka magpatatak. Military, murag giusa lagi nila. Controlled by Satan na tanan. Through Antichrist and false prophet. Nga gusto ta magpabilin. Mo na may tabo. Tatakan ta. Antichrist, mark is 666. Ingon pa sila, makunong number sa tao. Kaya ang 7 is a number of God. Mo man ang gibutang diri sa paggamit sa Bible, no? Bible usage sa number 7 is a complete. Pag mayroon ka og 777, it speaks about the completeness. Mayroon po sila nga the Trinity kuno, complete the Father, the Son and the Holy Spirit. Mayroon po kuno sila nga kaning 666, Satan, Antichrist, ug false prophet. Sige. Basta kay mo ning movement ni Satan, mo ning mahitabo sa panahon nga ihatag sa Ginoo sa samubo nga panahon. So Antichrist, gamit na ning 666 nga system, kaning markings will allow people to engage in daily business, economic. So kung wala ka ani nga marka, di ka membro, no? Naka-remember na ko sa akong personal gyud nga experience. Kami ni Kuya Robert nangadto mi dito sa Isan-R. Sulod po dunta ko, agay gipapauli man ko kay di ko member. Grabe pud ni ka. Unsa na gid akong naong kawatan? Nga. Unsa na gid akong naong kawatan ta dito pasudlon, pero gala magay membership man. Hindi ko maingon nga Antichrist ng Isan-R ha. Pero kana nga system, we are kanang ginagawa na ta nila, kanang ginatawag mind conditioning. Ang kalibutan ginakondisyon na para sa kani nga purpose. Time will come, mahitabo gini siya, kani nga puwersa di kita makalikay ni. No? Sunsa na tong paningkamot, magtinarong ta nga mga magtotoo, business tag tinarong, mag-eskwela tag tinarong, magtudlo tag tinarong. Kung mag-leader ka sa politika, magpolitikanon ta nga tinarong, di gid mahimo kay diri kita paingon. Itugyan gyud sa Ginoo ang kalibutan sa leadership ni Satan. Kay may gusto po sa kalibutan po. Di man sila gusto sa Ginoo. Sige. No, pila na gud kaayag-ayag to. 2 sets of judgment sa Ginoo. Di gyapon mo tuo ang tao. Sige itugyan. Hatagan pa gyud og blindedness. Delusion nga mutuo og magpatatak. Kay mao kana ang form of judgment sa Ginoo sa tao nga mo reject sa kaluwasan. Ikadua, without the mark, the individuals will be cut off from the necessities of life. Di ka maka-business, economic activity, di na kakapalit, di na ka makapadoktor, tanan nga mo gikinahanglan. Muna nga magtago-tago gini sila. Uso naman ng banker karon, no? Pwede naman ta makapahimo og banker pero di matabang kay makuha gyapon. Nagimo na ang kalibutan karon og satellite nga i-x-ray ang yuta, mahibawan ra nga anak ka dito. Kinsa man tong hilig og kuan diri, bulawan. Treasure hunting. Naay technology nga mura na siyang tabla nga ibutang diha. Then bunalan sa electronic nga maso nga naka-connect sa computer, mahibawan nga adunay something dito sa ubos sa yuta. Mahibawan ka nga nagbangker ka dito, wala gila tay lusot. Sigun saan na tong tago-tago. The only way nga maka-escape ta ni si Jesus ra gyud. So salamat ta nga naana ta di kang Jesus, no? Pero kung wala ka kang Jesus, gubot pa sa lukot ni nga kinabuhi. Kung gigubutan na kasi imong kinabuhi karon o gilisuran na kasi imong kinabuhi, the more pa ka nga maglisod during this time. Para di ka gusto maglisod, kay di ta ganahan maglisod, magpatatak na lang gyud ka. Kung magpatatak ka niini nga marka, it's the end of your life. Bisag buhi ka pa. Kaya nga naman, gitagana na ka alang nga ingon sama sa usa ka ilihawon dito sa hukom sa Dios. Kay tanan nga mamarkahan atong matun-an unya pohon. Sa mark of the beast. Muna sila ang dugo nga magbanaw dito sa Valley of Megiddo.
Ipamatyon sila sa Ginoo kay walay makasulod sa kingdom ni Christ nga na adunay tatak ni Antichrist. Wala gyud. Walay luoy-luoy na. Ngano man, niabot naman ani nga time. Final naman ni, take note, moagi pataog the last judgment sa Ginoo nga ipatagayon para paghata pagig chance kanang 7 bowls judgment. Grabe na to, grabe pag ito. Ghost pa ningi kusok-kuson ta spiritually na pag physical nga judgment sa Ginoo. Pero mo lagi gahay gyud ang tao. So the mark of the beast or the Antichrist o kaning 666 will be used by Satan to separate, to segregate and identify those who follow him and those who remain faithful to the Lord. Makit-an ni Antichrist, mahibaw-an niya kinsa tong faithful diya sa Ginoo. Dili karon ha. Dili sa atong context. Grace period ta karon. Mutapos ang atong kinabuhi, ang atong pag-alagad sa Ginoo sa rapture. Wala na ang church. Ang atong gisgutan diri nga faithful katong nabilin nga mutuo diya kang Kristo. Di ba last Sunday gitawag ta nga matinumanon. Endurance. Kung dakpon ka magpadakop ka, ay na lang pag-resist kay wa kay kapaingnan po tinuod. Kung patyon ka sa espada pagpapatay na lang. Kay that is the only way nga naata diya sa Ginoo. Kung gusto kang mabuhi, it means to say nga magpatatak ka. Kay tanan nga dili magpatatak patyon man. Di ka kapalit. Kumay kay ka mutago, kay ginatawag nila nga si tawag na tagulilong ka. Di ka matatakan pero di maglisod po kagkaon. The same istorya lang gyapon. The same parehas, lisod gyud ang kinabuhi. Muna nga di ta magapangante. Dili na to hulaton nga gusto ko makakita ni Antichrist ayaw. Kay basigan ang imong tinguha, mabilong ka sa iya, ma-identify ka sa iya. Kay wala kay laing choice kundi mag-receive ni ning mark ni Antichrist, which is the 666. I don't know kung 666 kinibutan diri sama sa illustration dia. Klaro ra po kay ng 666, no? Ngano inani ang buhaton ni Satan? Tungod kay ang 144,000 markahan sa Dios nga iya na og di makahilabot si Satan yan na, ang Antichrist ug ang false prophet secured na sa gahom sa Ginoo. Katong 144,000 kinsa may maapektado kayo ani kani mga matay mga himong martyrs katong dili bilong sa 144,000 nga mutuo kinahanglan nga muna yung tawag nga ang mulahutay maluwas. Ingnon ko kamo lisod ang paglahutay during this time. Muna nga di kita maglangan-langan to separate those who follow the Antichrist, Satan o katong segregation ba ayagon ni Satanas pod para sa kani dili na nato ni siya misyonan kay kauban naman nato ni sugo nato ni nga pangita ato imong silingan dito nga taga-Birian taga-Birian nabilin di ay katong nituo sa kuan ni Kristo wala pangita ato sila katong nag-apil bitaw sa camp sa una nga wala gi mudawat di ay dakpo na noon so dawat kita diya kang Kristo now tuon man tag Antichrist false prophet ug si Satan sa tribulation times unsa may implication ni sa ato ingon nga mga magtutuo karon wala naman tay labot ani nagtugi ko nga wa gitay labot ani ako personally nagtugi ko nga wa gi koy labot ani kay kung malabot pa ko ani piting sige na lang anyway si Daniel nakasurvive man sa lions den the same system inon si Shadrach Meshach Abednego nakasurvive man God is able of course tinuod na God is able to preserve us. Pero di man siguro niya itugot ng yung mga servants nga mo kuan ani no. Dugang pang kalisod. Pero kung itugot sa Ginoo, dili mo pud mawala tong kaluwasan. Balag mga matay ta luwas ra man gyapon. No? Kinsa may tong example, si Apostle Paul, si Apostle Peter, wa sila mo backslide during their time nga nana sila sa kanang panggobyerno. Pero sa maibot pasabot niini. Kung atong mabasa ang in advance na no sa chapter 14 sa kanang verse 1 to unsa na dia 4 gi-remind dili lang tanan pod hukom-hukom na tanan dira na o kanang pait na kayang kinabuhi gi-remind sa Ginoo pod naghatag sa transition. Then I look and there before me was a lamb standing on Mount Zion and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads.
And I heard a sound from heaven like the roar of a rushing water and like a loud peal of thunder. The sound I heard was like that of harpists playing their harps, and they sang a new song before the throne and before the four living creatures and the elders. No one could learn the song except the 144,000 who had been redeemed from the earth. These are those who did not defile themselves with women, for they keep themselves pure. They follow the Lamb wherever he goes. They were purchased from among men and offered as first fruits to God and the Lamb. No lie was found in their mouth. They are blameless. It refers to survivors sa tribulation times. Mga saints, apilta. In other words, dahil mga kaigsunan, bisan sa kani nga mga panghitabo, kani atong kahibalo sa advance, sa prophecy, nga mo na mahitabo, naghatag og assurance ang Ginoo. Nga kung kita naa na diya kang Kristo, dili na tama subject ni ini, o kung itugot man nga adunay mabilin, o katong mabilin sila, nga wala sila maapil sa church, sa rapture, diya sila muagi sila sa tribulation times, nagsaad ang Ginoo nga naagi apoy kaluwasan. Then ultimately, ang Dios magmadinaogon. Kaya nag-speak na sa throne o sa glory sa Ginoo. Ultimately, no gini atong gibasa sa introduction, nga itambog man sila sa linaw nga kalayo mo, na assurance nga naa na to. Di taangay mahadlok o di taangay mataranta. Kung naamoy barcode diha, o naamoy, si tawagan QR code, ay sa kamong kataranta, hindi pala 666. Pero kung maingon sila nga patatakaan kay kung di ka matatak, kung di ka mo simba, oy, naana ta sa tribulation. Dili dayta pre-trib. Mid-trib dayta. Di makita na to, nag-rebuild naman og temple dito sa Jerusalem, na may peace treaty. Post-trib dayta. Bisan pa moabutan niya nga panahon, dili na to angay kahadlok. Si Satan, si false prophet, si Antichrist, ngano man, kita nga naadi kang Kristo, madinaogo na pinagi sa iyang balaan nga dugo. Ningon si Apostle John sa 1 John pa na 4:4, greater is he that is in you compared sa katong naadiri sa kalibutan. Di ta angay mahadlok mga kaigsunan, di ta angay matranta. Muna nga go back to our usual business. Sa pagkakaron, unsa man nga business ang ibot pasabot? Katong priority na to nga business sa pagpakaylap sa mayong balita o sa gingarian sa Dios. Unsa man ang business tayo, Brad, nga sa atong mga business, yes, padayo na, kay para man na sa gingarian sa Dios, kaha, para nimo. Gitawag man ka diha. Pero kung naakay monkey business, other than serving the Lord, it's a reminder, nga kanang imong investment, kanang atong gihaguan, o kanang atong gisakripisyo, mingo nga, it's better to sacrifice. Sacrifice. For what? For the Mother Earth? Wala, i-take over ni Satan later on and eventually or ultimately sunugon sa Ginoo ni. Muna nga ang Ginoo, ang Dios nagtawag sa ato to invest our time diya sa gingarian sa Dios. Kay maora ni usa ka butang ning kalibutan nga dili madugta, dili kaunon sa anay, dili kwaon sa kawatan, ug walay makakuha niini. Kay nata diya sa Ginoo. Dalo na to kini nga kadaugan, kini nga precious nga kay gayon si Ginoo nga makaalagad pa niya. Ang crown nga nagka-respond ni ini, we will bear this testimony forever with the Lord. Kanatong gibuhat nga gawas di kang Kristo, matunaw ka na. Itugyan ka na dito kang Satanas. No? Pero kung mag-ingon rin nga dili na ta magnegosyo. Dili na ta magkandak og business, dili na ta manrabaho, dili na ta mag-eskwela, dili na ta magtudlo. Ato nang buhaton sa ngalan sa Ginoo. Dili na to simbaho na, kaya nga naman, dili na mulungtad sa walay katapusan. Mubuto ng nuclear, nawala na. Masaag ng nuclear paingon sa Taiwan, diri sa ato muhapit, nawala na. Goodbye, Philippines. Sobra pa na sa super lolo kung mubuto. Wala na. Temporary. Temporal things are temporary. Ang gipangayo sa Ginoo nato nganong gihatagan tani nga kahibalo para atong itugyan atong kinabuhi diya sa iya. Sa panahon nga iyang gihatag nato,
atong tinud-on ang pagpangalagad sa iya. Kaya nga naman, kung ang imong target sa imong kinabuhi, kung imong ambisyon sa imong kinabuhi for these earthly things, I should say, or I must say, nga dili ka na safe nga investment. Para sa Ginoo ra gyud ang pinaka safe nga investment nga atong mabuhat. It could be sa imong negosyo, sa imong trabaho, kana maggamit alang sa gingarian sa Ginoo ug sa pagpakaylap sa mayong balita. Munang gingon diya nga, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. And all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mo na promise sa Ginoo. Muna nga mga kaigsunan, wala tay reason karon nga magkaluyata, tinud man. Doon ay mga pressures, no? Ay pressures atong kinabuhi. Nagpuyo man tanin ning kalibutan na, pero nangiyon ng pulong sa Ginoo nga mag-steadfast, move on, stand steadfast diya sa pagpangalagad sa Ginoo, always abounding in the work of the Lord. Kaya atong labor daw is not in vain. May mong vain lamang kung imong gitugyan ka na sa kalibutanon nga butang. Kay later on, Satan ultimately will control that and use that to rebel against God. Hinapunta nga dili ina na atong priority. Now, kung naapa ka nato dinhi nga wala pa gyud si Kristo sa imong kinabuhi, it is again and again a reminder and a challenge sa imo nga you receive Christ as your Lord and Savior. Dili ni siya religion, dili ni siya anything. Wala may makuha niya na nga glory gani. Kay ang tanan nga glory ibalik diya kang Christ. Pero mo nay tawag ni sa Ginoo sa ato, dawata siya ingon nga imong personal nga manuluwas kay wala nay bugtong paagi nga sa diin maluwas kita gikan sa silot sa sala. Maura gyud. Diya pinaagi sa ngalan ni Jesucristo. Sa imong pagsalig kaniya sa iyang gibuhat dito sa cross ug sa iyang pagkabanhaw, maangkon nimo ang eternity, ang eternidad, ang eternal life. Equivalent niya na magkinabuhi kita uban diya sa Ginoo dito sa langit. So inawat pa unta nga kitang tanan karon nga naa dinhi naangkon na nato si Kristo nga atong manuluwas. Kay kanang atong mga pictures diya ug kanang atong gipangisgutan dinhi, it is not an encouraging information para sa mga katawhan. Ano man? Para sa ako, ma-discourage gyud ka. Bisig unsa ka ka-genius, bisig unsa ka nindot ang imong ambisyon, para ning kalibutan na, di igid na mulungtad. Di igid na nimo mahimo. Kaya nga naman, wala man fallen world naman yung atong gipuy, Andre mo nang wala magsaad ang Ginoo nga maulungtad ani. Alis na sa Ginoo ni, new heaven and new earth. Kana dito na to i-invest ang atong mga investment sa kanang new heaven and new earth. Kay diri wala. Sunugon sa Ginoo ni magampo ta. Lord, salamat sa imong pulong nga naga-remind sab kanamo karon. Salamat sa kini nga information, kani nga propesya nga imong gipahibalo kanamo pinagi diha sa imong alagad nga si Apostol Juan. Nga nakahatag kanamo og preparation, dili ingon nga magahulat kami diha kang Satan o kang Antichrist o kang false prophet, kundi in preparation sa among kinabuhi, sa among pagtagbo, sa among manuluwas nga maong si Jesucristo. Tabahi kami sa among kinabuhi nga may mo kaming excited sa pagbalik ni Jesucristo nga among manuluwas. Ug uban ni ana ang among pagkinabuhi nga matinumanon samtang magahulat diha kaniya. Kining tanan among ginatugyan diha kanimo ug ginapasalamatan ka pinagi lamang sa mahal nga ngalan ni Hesus ang manuluwas. Amen. Part sa tong panimbahon mo ang paghalad, ano na yung mga baksis dinhi o kaning kan para kani sa padayon nga treatment ni Elson.